So ngayon mga kapatid, tayo ho ay nasa panibagong kabanata ng Aklat ng Galatia. We have come to learn last Friday kung bakit po mas higit ang pangako po ng Diyos kesa sa kautusan. For several reasons. Unang-una, ang pangako ng Diyos ay direkta, ibinigay po kay Abraham. Habang ang kautusan ay dumaan muna sa mga ilang mga tagapamagitan bago po makarating sa tao. Pangalawa, ang pangako po ay mas higit dahil ang basihan lang po dito ay pananampalataya. Habang ang kautusan, para makamtam, we could say, yung mga benefits of the law, kailangan maipamuhay ang lahat ng ito to perfection. To which we've come to learn, hindi ho natin magagawa ho yun. Pangatlo, mas higit po ang kautusan, or rather ang pangako ng Diyos pala, because ito po ay dumating 430 years bago dumating ang kautusan na ibinigay po kay Moises. So ngayon, ano po ang relasyon ng Kapitulo 4 ng Galatia sa ating mga pinag-aralan last Friday in Galatians 3? And we can say that ang relasyon po ng Galatians 3 sa Galatians 4 is that ito po ay isang continuation. Continuation po saan? Ano po ang nais na ipagpatuloy ni Pablo? Ngayon nandito na ho tayo sa chapter 4. Well, upang malaman ho natin yan, itaas muna po natin ang basa sa Kapitulo 3, talatang 28. Kapitulo 3, talatang 28. Sabi ho dito, ngayon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo sa hindi Hudyo, ang alipin sa malaya, ang lalaki sa babae. Kayong lahat ay iisa na dahil kayo'y na kay Kristo na. Verse 29, at dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos sa Kanya. So, yung huling banggit po ni Pablo dito in chapter 3 ay tumutukoy po sa mga tagapagmana. Kapag sinabi po yung salitang tagapagmana sa wikang English, yung mga tao who are considered to be heirs or inheritors ng isang mana that has come from their father. So ngayon, pagpasok po natin dito in chapter 4, ipagpapatuloy po ulit ni Pablo ang doktrina patungkol po sa mga tagapagmana na walang iba kundi yung mga tunay na anak ni Abraham. Kung sino ho yun, yung mga taong sumampalataya sa Diyos, kay Kristo. Now, ang Kapitulo 4 ho has 31 verses. Ito po ay nahahati sa tatlong bahagi. Unang-una, makikita ho natin in chapter 4 kung paano ho nahahati ang three sections po na ito. From verses 1 to 7, ito yung masasabi po natin, unang allegory. Kapag sinabi po yung salitang allegory, nagbibigay po siya ng isang larawan. Nagbibigay po siya ng isang halimbawa or sometimes isang istorya na may kaugnayan sa kanyang nais na iparating na mensahe sa kanila. So yan po masasabi natin unang allegory, at yung allegory po na ito ay tumutukoy sa mga tagapagmana. Yung allegory po na yan ay tumutukoy sa tagapagmana. Pagdating naman po sa ikalawang bahagi, mula po sa talatang 8 hanggang 20, ito po yung masasabi po natin, argumento ni Pablo. Argumento ni Pablo na huwag sila tumalikod. Okay? Now, di yata nakikita. Yan. Ngayon po, pagdating po dito sa talatang 21 hanggang 31, ito po'y matatawag ho natin ikalawang allegory.
At yung ikalawang allegory ay tumutukoy po sa yung dalawang babae. So, ang tatlong bahaging ito, mga kapatid, is what makes up yung masasabi ho natin yung buod ng chapter 4. At ang bawat section ng chapter 4 ay nagbibigay po ng, we could say, a very strong theological message kung bakit ang mga sumasampalatay kay Kristo ang mga tunay na tagapagmana ng mga pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kasi kung natatandaan ho natin, ang pangako po ng Diyos kay Abraham, pagpapalain ko ang buong mundo sa pamagitan ng salinlahi mo or binhi mo. Singular, your seed. So ngayon, yun po ay natupad na sa buhay po ni Kristo, sa ginawa ni Kristo. At ang sino man po sasampalatay kay Kristo, sila po yung mga tunay na anak ni Abraham. Sila yung mga tunay na tagapagmana ng mga pangako na ibinigay kay Abraham. So ngayon, simulan po natin ang ating pag-aaral po dito sa talatang 1. Sabi po dito sa talatang 1, ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, wala siyang ipinagkaiba sa mga alipin kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Verse 2, itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. So dito muna ho tayo mag-focus sa talatang 1 at talatang 2. Sa unang bahagi ng chapter 4, makikita ho natin mga kapatid, ito po ay tumutukoy sa isang illustration patungkol sa tagapagmana. Ngayon makikita ho natin dito that ang kapitulo 4, talatang 1 at 2, ito po masasabi po natin illustration. Nagbibigay po si Pablo ng isang illustration. Subalit, pagdating po natin dito sa talatang 3 hanggang 7, ito po yung komentaryo ng kanyang illustration. Okay? So yung isa, illustration, ang susunod naman ho dito ay yung paliwanag patungkol po sa illustration. Now tuwing si Pablo ho ay nagbibigay ng mga halimbawa, illustration, madalas po natin nakikita, hindi lamang po na uuwi lamang sa isang illustration. Ipinapaliwanag ho niya. Tulad po ng ating Panginoon Jesus, tuwing siya po ay nagbibigay ng mga talinghaga, hindi lang ho siya nagbibigay ng talinghaga, kundi pagkatapos po niya magbigay ng talinghaga, ipinapaliwanag po niya ang kahulugan ng mga talinghaga. Halimbawa, yung parable of the sower. Dahil hindi maunawaan ng mga alagad, biglang nagtanong ang mga alagad, Guro, Panginoon, Jesus, anong ibig sabihin ng talinghagang yon? So sasabihin ni Jesus, sa inyo ibinigay ang pag-unawa na yan, pero sa iba, hindi ibinigay. Ito ang kahulugan ng talinghaga. So ganoon din si Pablo. Nagbibigay po ng illustration si Pablo patungkol sa isang anak of minor age. Wala po siya sa legal na edad. Ito po ay isang bata, underage, na hindi pa niya makukuha ang mana na ibinibigay sa kanya ng ama at a certain age. Halimbawa, sabi po dito sa talatang 1, wala siyang pinagkaiba sa mga alipin kahit kanya ang lahat ng ari-arian. Bakit po nasabi yon? Is because when you go to verse 2, itinatagubilin siya sa mga taong nag-aalaga sa kanya at namamahala ng mga ari-arian niya hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. So you will notice here mga kapatid, kung titignan po natin ang timeline, tulad po ng timeline na ating pinag-aralan last week, may timeline din ang chapter 4. So unang-una, sabi ho dito, may bata. Okay?
may bata. Ngayon, may mahabang timeline. We could say, ito po yung mana. Pero bago po makuha ng bata ang mana, ang nakalagay ho dito, may itinakdang panahon. Or oras, sabihin ho natin. So habang hindi pa dumarating yung itinakdang oras o panahon, hindi makukuha nung bata ang mana na ibinigay ng kanyang ama. So habang naghihintay ho siya po ay nasa ilalim ng dalawang klaseng tao. Yung nag-aalaga at yung nagmamay-ari o nag-aalaga ng kanyang ari-arian. Sabi nga po dito sa talatang 2, itinatagubilin siya ng mga taong nag-aalaga sa kanya, that's 1, at namamahala ng mga ari-arian niya, that's 2, hanggang sa araw na itinakda ng kanyang ama. So anong ibig sabihin po niyan? Nagbibigay po ng illustration si Pablo, isang continuation ng kanyang binanggit in chapter 3. Kung natatandaan po natin, ang mana, we could say, is the word promise. Okay? Pero kung natatandaan natin yung ating pinag-aralan last week, habang hindi pa ho dumarating yung promise, sabi po ng Biblia, tayo po ay nasa ilalim ng kautusan. So, hinalintulad po ni Pablo ang ating kondisyon po noon sa isang bata na hindi pa ho niya nakukuha o nakakamtan yung pangako, which in this case, hindi pa nakukuha ng bata ang kanyang mana dahil hindi pa dumarating ang itinakdang panahon. Tulad po ng ating dating estado, hindi ho natin nakuha ang kaligtasan dahil nasa ilalim pa tayo ng ibang realm. Not until dumating yung itinakdang panahon nung si Kristo ho ay naparito na ibigay na po niya ang kaligtasan at siya na ho ang tumupad sa mga pangako ho na nakasaad sa Genesis. So ngayon, ano po ang nilalarawan ng allegory patungkol sa tagapagmana? Talatang 3. Tignan niyo po nakalagay. Sabi ho dito, ganoon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. So notice this. Yung palang illustration na binibigay po ni Pablo sa talatang 1 at 2 ay tumutukoy po muli sa kondisyon ho natin noon bago pa dumating si Kristo. Bago ho dumating si Kristo, ang lahat ng tao, mapahintil man o Hudyo, ay nasa ilalim ng kautusan. Nasa ilalim ng lumang realm or lumang era, we could say. Hindi magagawa po ng tao na siya po ay maituring matuwid sa pamagitan ng kautusan. Hindi rin niya maililigtas ang kanyang sarili. Kaya naman, sabi po ni Pablo, tulad ng batang ito, ganyan ang ating kalagayan noon bago dumating si Kristo. Now notice, sa illustration, ginamit po ni Pablo yung salitang itinakdang oras. Habang sa talatang 3, sabi ho dito, o sa talatang 4, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya sa isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Now, before we start explaining those things, may sinabi din po si Pablo. Sabi niya, bago ho dumating si Kristo, tayo po ay nasa ilalim ng mga panuntunan. O kung tawagin, elemental or elementary principles. At
At ang ibig sabihin po ng elementary principles, we could say, yung mga bagay patungkol po sa kamunduhan. Okay? Or we could even say, mga bagay that are religious or legalistic. Okay? So, ang ibig sabihin po nito is that habang hindi pa ho dumarating si Kristo, tayo po ay nasa ilalim ng kung tawaging kautusan, pero ikinumpara ni Pablo ang ating kondisyon po noon sa ilalim po ng kapangyarihan ng mga panuntunan dito sa mundo na walang iba kundi yung mga religious, legalistic teachings. Okay? Now, the question might be, ano po ba yung mga panuntunan ng mundong ito? Ano po ba yung mga elementary teachings na tinutukoy po ni Pablo? Well, kung ibababa po natin ang basa sa talata 9, tignan niyo po sinasabi sa talata 9, ngunit ngayon, kilala niyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak. Bakit bumabalik pa kayo sa walang bisa at mga walang kwentang panuntunan? Bakit gusto ninyong magpaalipin muli sa mga ito? So ano po yung mga walang kwentang panuntunan? Talatang Gs. May pinapahalagaan pa kayong mga araw, buwan, panahon, at mga taon. So yan pala yung mga tinutukoy na mga panuntunan na makamundo. Iginigiit po ng mga maling tagapagturo sa kanila upang kayo ay mabigyan ng righteousness. Kailangan magpatuli, mag-observe kayo ng Jewish laws, Jewish customs, Jewish everything. So, ikinumpara ni Pablo yung kanilang mga katuruan sa mga panuntunan na makamundo. Makamundo dahil hindi nakapagbibigay ng justification. Makamundo dahil hindi nakapagbibigay ng kaligtasan. Kaya hinalintulad po ni Pablo ang mga panuntunan sa mundo sa kanilang mga katuruan that leads to legalism. Pero hindi ho natapos diyan. Hindi lang ang Galacia ang nakaranas ng mga gaytong klaseng panuntunan. Kung ating po babasahin sa aklat ng Colosas Kapitulo 2, Colosas Kapitulo 2, Colosas 2, talatang 8. Colosas Kapitulo 2, talatang 8. Tignan niyo po yung sinasabi ho dito. Sa Colosas 2, talatang 8. Sabi ho, mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. So dito, ang mga panuntunan ng mundo ay itinuring mga mapandayang pilosopiya. Ano po yung mga mapandayang pilosopiya? Ibaba po natin ang basa sa talatang 20. Baba po natin ang basa sa talatang 20. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na para mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyon, huwag hihipo niyan? Ang mga ito ay batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. So tulad po nang binabanggit po ni Pablo dito sa Colosas, ganyan na ganyan po yung uri ng maling katuruan na nais po ilagay at itanim ng mga huwad na tagapagturo sa mga kapatiran sa Galacia. Mga panuntunan na makamundo, mga panuntunan hindi nagmula sa Diyos. So ngayon, sabi ni Pablo, bago ho dumating si Kristo, ang mga tao ho ay nasa ilalim ng gaytong klaseng katuruan, mga panuntunan that are not right. Subalit, kung babalikan po natin ang Galatia 4, tignan niyo po sinabi in verse 3.
Ganoon din naman ang kalagayan natin bago dumating si Kristo. Inalipin tayo ng mga panuntunan ng mundong ito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Now this is very important. Sabi po ng Biblia, at madalas ginagamit po yung salitang itinakda, itinakda, itinakda. Sa wikang English, it says, at the fullness of time. Okay? O sa wikang Tagalog, ang itinakdang panahon, at the fullness of time. Now, kapag sinabi po yung salitang at the fullness of time, it's not referring po sa time na tumutukoy po sa ating mga relo. Kundi ang ibig sabihin po ng salitang itinakdang panahon or fullness of time, yung time po na yan hindi nagmumula ho sa atin, kundi yung itinakdang oras na pinlano ng Diyos bago pa man likhain ang mundo kung kailan bababa si Kristo. Halimbawa, sa Roma 5, kung ating po babasahin, Roma Kapitulo 5, tignan po natin, Roma Kapitulo 5, talatang 6. Roma 5, talatang 6. Tignan po sinasabi ho dito. Sa Roma 5, talatang 6. Nang wala tayong kakayahang makaligtas sa kaparusahan, namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan sa panahong itinakda ng Diyos. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. So dito sa Roma 5:6, ang ginamit naman po na salita ni Pablo sa Roma is the words at the right time. Yan ang ginamit po sa aklat ng Roma. Habang sa Galatia, ang ginamit naman at the fullness of time. Nung dumating na ang tamang oras o itinakdang panahon at oras. Now here's a question that you want to think about. Kapag sinabi po yung salitang right time, it's referring po into the perfect will of God. Sometimes, nakakarinig po ako ng mga katanungan, Pastor, bakit hindi dumating si Kristo nung nagkasala si Adan in the Garden of Eden? O minsan, bakit hindi dumating si Kristo sa panahon po ni Noah? O bakit hindi dumating si Kristo sa panahon po nila Abraham? Bakit hindi na lang siya namatay sa panahon nila Moises? O sa panahon po nila Jeremiah? O sa panahon po nila Isaiah, Ezekiel, or the minor prophets? Bakit hindi na lang siya namatay during the intertestamental period? O bago dumating si Juan Tagapagbautismo? Bakit kailangan niya mamatay exactly in 30 AD? Bakit siya dumating at namatay nung naghahari ang mga Romano? Bakit hindi na ho siya dumating sa panahon ng mga Griego? O panahon po ng mga Babylonians? Bakit po sa panahon ng mga Romano? Now, there's many theories po dito. Ang isang teoridad is, sa panahon po ng mga Romano, sila po yung masasabi ho natin, naging innovators ng mga daan. May kasabihan ho that all roads lead back to Rome. Nang ibig sabihin, ang mga Romano po daw ang gumawa and became the great innovators of roads. Sila yung nagbigay ng mga maraming ruta, maraming daan, paths, para makapunta sa mga iba't ibang lugar. Now, the reason why ganito po ang paniniwala po ng ilan is because sa kanilang pananaw, itinakda ng Diyos na ibaba si Kristo, isugo si Kristo, sa panahon po ng mga Romano, nung ginagawa po yung mga daan patungo po sa mga iba-iba't lugar para pagkatapos niya mamatay, ang kanyang alagad naman, gagamitin nila yung mga daan na yon upang ipalaganap ang magandang balita sa buong mundo. So yun po ang teoridad ng iba dahil sa panahon po nila Alexander the Great, sa panahon po nila Nebuchadnezzar, sa panahon po nila Pharaoh, wala pong ganon.
Mga barko pa ang kanilang ginagamit. Bagamat na ginagamit pa rin po nila yung mga barko sa panahon po ng mga Romans, nonetheless, yung mga daan po at that time was quite advanced. So may ganong klaseng pananaw. However, I think it's much more safer to say, mga kapatid, that the reason why pinili po ng Diyos na isugo po si Kristo during the times of the Romans, dahil marami ho kailangan tuparin si Kristo na mga propesiya. Furthermore, yung salitang right time, hindi ho natin ho ito mauunawaan dahil ito yung ginusto ng Diyos na tamang oras at panahon. Pwede ho natin sabihin, why didn't Jesus come after Paul? Why didn't Jesus come before, we could say, John the Baptist? Why did he have to come after, 6 months later after John the Baptist? And ang sagot po dyan is, yan ang ginusto ng Diyos, yan ang timeline na ginusto ng Diyos, hanggang doon na lang ho tayo. Halimbawa, sa Efeso 1, kung ating po titignan, Efeso Kapitulo 1, ito po ay nagbibigay ng magandang sagot ho dyan. Efeso Kapitulo 1. Bagamat marami mga teoridad, pero kailangan maging maingat po tayo sa pagbibigay ng rason. Efeso 1, talatang Gs. Actually, talata 9, para mas maganda. Efeso 1, talata 9. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamagitan ni Kristo. Verse 10. Pagdating ng itinakdang panahon, at ang plano niya'y pag-isahin ang lahat na nasa langit at nasa lupa at ipasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Now, verse 11. Ginagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban at ayon nga sa plano niya noong pang-una. So napakalinaw, bakit po pinili ng Diyos na isugo po si Kristo sa gayitong klaseng mga panahon? Dahil yan ang ginusto ng Diyos noon pa man. There can be many theories, but the safest answer is, yan ang ginusto ng Diyos. The same thing can be said, bakit tayo pinili ng Diyos? Pwede naman niya piliin ang kapitbahay mo o yung mga ibang mahal mo sa buhay pagdating sa pamilya. Bakit ka pinili ng Diyos? And the answer is, it is a mystery. Ang alam ng ho natin, dahil po sa pag-ibig niya, namili po ang Diyos kung sino po ang kanyang ililigtas bago pa mandikain ang mundo. Now, if we go back to Galatians chapter 4, nawa po nagiging malinaw na ho yun. Galatians chapter 4. Sabi ho dito, ngunit nang dumating na ang takdang panahon, verse 4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo, ipinanganak siya sa isang babae, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Now dito, mag-iingat ho tayo. Kapag sinabi po ng Biblia, ipinanganak po si Jesus sa ilalim ng kautusan, and then ang sumunod, sa ilalim ng isang babae, yung babae po na yan is not to be interpreted as Mary. Okay? Bagamat totoo, ang ginamit po ng Diyos ay si Maria upang maipanganak si Kristo, pero yung babae na tinutukoy po dito is not a reference to the Virgin Mary. Kundi ito po ay isang illustration lamang, ipinanganak siya mula sa isang babae, which means tao talaga si Kristo. Nagkatawan tao talaga siya. Yun ang ibig sabihin po nun. Bagamat totoo, pinanganak po siya mula kay Virgin Mary, pero yung babae tinutukoy po dito is not referring to Mary, kundi ang illustration is that ipinanganak po siya in a human way. Bagamat miraculous, pero he is very human. Furthermore, sabi ho, sa talatang 5 o sa talatang 4, at namuhay sa ilalim ng kautusan. Now, bakit po kailangan banggitin po ni Pablo yung mga salitang at the fullness of time, at the right time, sa pamamagitan ng babae, sa ilalim ng kautusan? Bakit kailangan banggitin po ni Pablo yung mga ganitong klase, mga detalye? Very simple. Nais po niya iparating sa mga taga-Galacia
that kapag ginamit po niya yung salitang at the right time, itong right time po nito ay tumutukoy sa kagustuhan ng Diyos. Patungkol po saan? Kung kailan tutuparin po niya ang pangako na ibinigay niya kay Abraham. Now, hindi ho natin makukuha ang pangako po ni Abraham. Bakit ho? Hindi natin kaya tuparin o ipamuhay ang kautusan. So si Kristo na ang bumaba nung panahon nang nasa ilalim pa ang lahat sa kautusan para siya na ang tutupad ng mga katuruan at utos ng Diyos sa kautusan para ang sino man po sasampalataya sa Kanya ay maituturing ho silang matuwid ng Diyos. Halimbawa, sa Roma 8:3, kung ating po titignan, Roma 8, talatang 3, bakit kailangan banggitin ni Pablo yung salitang ilalim ng kautusan at namuhay si Kristo sa ilalim ng kautusan? Sa Roma 8, talatang 3, sabi ho, ang kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Ang Diyos ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Diyos ang kapangyarihan ng kasalanan. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinapatupad ng kautusan ay matupad natin mga namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ito nagtuturo ho sa atin, kung hindi ho buwaba si Kristo sa panahon po na nasa ilalim ng kautusan ang lahat ng tao, sino na lang ho ang tutupad ng mga tuntunin ng kautusan? Sino na po aako na sundin ang lahat at bawat na kautusan o inuutos ng Diyos under that realm? It had to be Christ. That was the perfect time. So nung dumating si Kristo, nagkatawan tao siya, ipinamuhay po niya lahat ng mga utos ng Diyos to perfection. Kaya, nung siya'y nasa krus ng Kalbaryo, siya lang ang nakapagsasabi, it is finished. Natapos na. Yung pangako, natupad na sa buhay niya. Lahat ng mga inutos po sa kautusan, siya na ang tumupad. Ang lahat ng propesiya patungkol kay Kristo, that inaabagan ng mga Old Testament prophets, ay natupad na lahat kay Jesus. Kaya siya mismo ang nagsabi, it is finished. Now, if we go back to chapter 4 ng Galatia, basahin naman po natin ang talatang 5. Galatia 4:5. So pagkatapos sasabihin po ni Pablo na muhay sa ilalim ng kautusan, ito ang dahilan, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Nang sa ganoon, ay maging anak tayo ng Diyos. Now let's pause here. Natatandaan niyo po ba mga kapatid, yung binabanggit po kanina sa illustration? Nakalagay po sa illustration kanina sa talatang 1 at 2, hindi makukuha po ng bata ang mana until dumating yung itinakdang panahon ng Ama. So sa illustration, may binabanggit Ama. So ngayon, pagkatapos po niya ibanggit o banggitin yung verses 1 and 2, pagpasok po sa talatang 3, bigla po sinabi ni Pablo, ganoon din tayo. May itinakdang panahon at oras ang Ama kung kailan matutupad ang pangako at kung kailan, sabi po ng Biblia, palalayain niya ang mga nasa ilalim ng kautusan. So ang pangako pala ng Panginoon ay hindi lang maibigay ang righteousness po sa atin, mga kapatid. Hindi lang po maibigay ang kaligtasan sa atin.
Ang pangako pala ng Panginoon is this: palayain niya tayo mula sa ilalim ng kautusan. And why is that a good thing? Dahil kung walang mapapalaya sa ilalim ng kautusan, ang lahat ay hahatulan. Ang lahat ay parurusahan. Dahil kapag nilabag natin ang utos ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya naging sumpa ang kautusan ho sa atin. Bagamat mabuti ang kautusan at banal ang kautusan at perpekto ang kautusan, subalit ito'y naging, we could say, isang sumpa sa atin. Hindi daw sumpa ang kautusan, kundi sumpa sa atin in the sense, hindi natin kayang ipamuhay ito. Kaya ang maibibigay lamang ng kautusan sa atin ay hindi pagpapala, kundi kaparusahan. So dumating si Kristo para tuparin niya ang mga bagay na hindi natin kayang tuparin upang palayain tayo sa ilalim ng kautusan. Para hindi na yung sumpa ng Diyos ang mapasa atin at yung galit ng Diyos ay mapasa atin, kundi ang pag-ibig at kaligtasan at biyaya at pangako ng Diyos ang mapa sa atin. Kaya naman, pagdating po sa talatang 5, sabi ho dito, para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Now here's the next question. Number 1, ang purpose po why Jesus came at the right time, para matupad yung pangako. Pangalawa, para palayain ang lahat na nasa ilalim ng kautusan. And number 3, para maituring po tayo mga anak ng Diyos. Na paano ho tayo maituturing anak ng Diyos? Maituturing po tayo ang mga anak ng Diyos kapag tayo ho ay sumampalataya kay Kristo. Pero hindi lang po natatapos diyan. Ano pa yung mga ibang katibayan na tayo po ay mga anak ng Diyos? Basahin po natin ang talatang 6. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Now, if you haven't noticed it, mga kapatid, verse 6 is very important. In verse 6, makikita ho natin dito yung Trinidad. Isinugo ng Ama ang Espiritu ng Kanyang anak. Now, maaari maitanong ho natin, Pastor, nasaan ang Trinidad diyan? Ang nakikita ko lang dito ay banal na Espiritu at ang anak. Pero kung titingnan po natin maigi, look what it says. Ang Espiritu, that's one, ng Kanyang anak. So you have 3 persons in the Trinity na binabanggit po sa talatang 6. Na bakit po naging 3? Unang-una, kapag sinabi, ang Espiritu ng anak, 2 lang ho yun. Okay? Or we can even say, depending on the context, could be a reference only to 1. Pero, dahil binanggit po yung salitang ng Kanyang anak, sino yung salitang Kanyang tumutukoy? Ang Ama. Furthermore, makikita din ho natin, yung salita sa talatang 4 at talatang 6 ay nagpapakita ng action ng Diyos Ama. Sa talatang 4, sinabi, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak. Pero sa talatang 6, ang nakalagay, isinugo ng Diyos ang Espiritu. Ito'y nagpapakita, mga kapatid, ng ating kaligtasan ay hindi ho nagmumula sa atin. It is all the work of God. Sino nagsugo kay Kristo? Ang Diyos Ama. Sino ang nagsugo sa Espiritu Santo? Ang Diyos Ama.
Sino ang nagsugo kay Kristo para matupad niya ang kanyang pangako kay Abraham? Ang Diyos Ama. Sino nagbigay sa atin ng banal na Espiritu para may turing po tayo mga anak ng Diyos? Ang Diyos Ama. Kaya masasabi po natin, kung natatandaan po natin noon, ang ating kaligtasan ay matatawag po natin monergistic. Kapag sinabi yung salitang monergistic, it means only God alone saves. God alone saves. Hindi ho tayo naligtas dahil tayo ho ang nanguna na lumapit sa Diyos, kundi ang unang lumapit ho ay walang iba kundi ang Diyos. He sent the Son, He sent the Spirit for these two purposes, para maituring ho tayo, mga anak ng Diyos, at palayain po tayo mula sa ilalim ng kautusan. Now dahil po, 2 beses po nakalagay, isinugo ng Diyos. Isinugo ng Diyos. Nung isinugo ng Diyos si Kristo, ito po ang kanyang layunin, para palayain niya po tayo mula sa ilalim ng kautusan. Pero nung isinugo ng Diyos ang Espiritu Santo, iba po ang layunin nito. Tingnan po natin ang layunin ng talatang 6. At dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating puso, kaya makatawag na tayo sa Kanya ng Ama. One is deliverance from the law. The other one is adoption. The one is deliverance, the other is adoption. So kung tatanungin ho natin ating mga sarili, bakit po isinugo si Kristo? Para mapatawad ho ang ating mga kasalanan? Para palayain po tayo mula sa ilalim ng kautusan? At para maging anak tayo ng Diyos. Pero bakit naman isinugo ang Espiritu Santo? Isinugo po ang Espiritu Santo upang ito po ay isang katibayan ng mga anak tayo ng Diyos at inadopt na tayo ng Panginoon, inampun na tayo ng Diyos. So kapag sumasa atin pala ang banal na Espiritu, that means parte na tayo ng pamilya. Inampun tayo ng Diyos. Now, how do we know this? How do we know that the Holy Spirit is the means for us to be adopted into the family of God? Basahin po natin dito sa Roma 8. Roma Kapitulo 8, talatang 14. Roma 8, talatang 14. Roma 8, talatang 14. Hanggang 16. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Verse 15. At ang Espiritu na tinanggap ninyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. Now, it's interesting because dahil yan po ang purpose ng banal na Espiritu, notice, ang ginamit po na salita ni Pablo, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu, kaya makatawag na tayo sa Ama. Yung Ama na ginamit po niya dito is not your regular father, kundi the words Abba. Abba is Aramaic. Now, it's interesting kasi, yung salitang Abba, there's only one person na mababasa po natin in the 4 Gospels na nagsasalita ng Aba. At yan ay walang iba kundi si Jesus. Abba, Father. So si Pablo, this is what he's saying. Kapag tayo ho ay na kay Kristo, dahil si Kristo, kinausap niya ang Ama bilang Abba, Father, sa isang malalim na kaugnayan, yung ganong klaseng experience
ay mararanasan din ng mga taong may kaugnayan sa kanyang anak. At kung si Kristo, tinawag niya ang Ama bilang Aba dahil sa kanyang relasyon, ang mga nakay Kristo, mararanasan din po nila yung ganong klaseng relasyon. And here's the beauty of it, mga kapatid. This goes back kanina doon sa illustration. May itinakdang panahon kung kailang ibibigay ng Ama ang mana. Pero kanino niya ibibigay yung mana? Sa mga alipin? Sa mga tao sa labas? Hindi ho. Ibibigay niya lamang ang mana sa mga anak. At sino po yung mana na yon? Walang iba kundi si Kristo. So sinet na po ng Diyos Ama yung tamang panahon para matupad ang pangako, para bumaba si Kristo, maibigay na yung kaligtasan, maibigay na rin ang banal na Espiritu, para tayo po ay ampunin na ng Diyos so that we can be inheritors of the promise and blessings na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Kaya naman, pagdating po dito in verse 7 of Galatians 4, tapusin na po natin, Galatians 4, verse 7, sabi ho, ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. This goes to show us, mga kapatid, that yung palang pagbaba ni Kristo sa krus, it's more than just Him dying on the cross. Yung pagbaba po ni Kristo dito sa mundo, it's more than just matupad lang ang kautusan. But there was a promise na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At ang tutupad po ng pangakong yun ay walang iba kundi si Kristo. Now, I want us to see the beauty of this. Biro niyo po, mga kapatid. Sabihin po natin, from Abraham, this is about, sabihin na po natin about mga 3 to 4,000 BC. Okay? May ipinangako ang Diyos kay Abraham about 3 to 4,000 years ago. And then, after many thousands years later, dumating po si Jesus. So between this time span and this time span, masasabi po natin na sa ilalim po tayo ng kautusan, nasa ilalim po tayo ng sumpa, nasa ilalim po tayo, we could say, ng puot at galit ng Diyos. Ang lahat ng yan ang tumatakbo at naghahari bago dumating si Jesus. Pero nung dumating na si Jesus, nawala na yung kautusan, nawala na yung sumpa, nawala na yung puot at galit dahil pinalitan na ng Diyos ang sumpa at parusa ng kautusan with promise. Furthermore, hindi lang promise, adoption. Yung puot at galit, itinuring na po tayo mga matuwid na ng Diyos. All of this ay pinlano na po ng Panginoon bago pa man likhain ang mundo. Biro mo, ginawa ng 3 persona ng Trinidad ang lahat ng yan para lang ho, tayo ay magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos. Kaya iyan po ay isang matibay na argumento kung bakit mas higit ang pangako kaysa sa kautusan. Hindi magagawa ng pangako ng kautusan na magbigay ng adoption. Hindi magagawa po ng kautusan na magbigay ng justification. Sapagkat nakasalalay ang mga bagay na ito through good works under the law. Pero dahil dumating si Kristo, siya na tumupad ng kautusan, siya na tumupad ng pangako, siya na tumupad ng lahat. Alang-alang ho sa glory ng Diyos at para ho sa atin. Kaya mga kapatid, yan ang kagandahan po ng ating kaligtasan. We should appreciate yung ginawa ng Diyos para sa atin. All 3 members of the Trinity
participated in this great work para maibigay ang pangako ng Diyos sa atin. Kasali ang Ama, isinugo niya ang Anak, isinugo niya ang banal na Espiritu. Pinlano ng Ama, namatay ang Anak, tayo naman po ay ni-revive ng Espiritu ng Diyos. So sino po yung mga tunay na anak ng Diyos? Yung mga taong sumampalataya kay Kristo. At ano po yung mga promises na ibibigay ng Diyos? Well, hindi lang si Kristo, pero bahagi na po dito ang new heaven, new earth. Dahil nangako din ang Diyos kay Abraham that they will be in a better land one day. At sinabi po sa aklat ng Hebreo 11 na may hinahanap si Abraham, isang lupa, isang city, whose maker and builder is God. Yan po ay walang iba kundi yung new heaven, new earth. That is the promise of God sa mga anak ng Diyos. Amen? Kaya nawa po sa ating pag-aaral po nitong gabi, may natutunan ho tayo. And ngayon, nais ko po buksan ang ating question and answers floor sa mga kapatid this evening. Does anyone have any questions? Sorry ha? Allegory? Parang po siya isang illustration. Meron po siya ikinukumpara or nilalarawan, giving a description or analogy of something. Does anyone have any questions pa? Sorry pa? Yes, yes. Yeah, so you're not asking where does sin first begin, from the desire or the action? We could say po, initially, that the beginning of sin, hindi lang for homosexuality but all forms of nature of sin, begins at birth. So the moment na tayo po ay na-conceive at birth, we would be considered sinners na at that point. Pero in the context po of homosexuality, masasabi natin, according to Romans 1, kung babasahin lang po natin saglit, dito natin nakikita how the Apostle Paul elaborates the sinfulness of homosexuality. Sabi po dito sa talatang 26, Romans chapter 1 verse 26, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. So evil desires. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganoon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki, kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil dito, pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. So nakikita ho natin dito, Brother Ray, that what God considers to be abomination na is not necessarily the act only, kundi the moment that there is a slight desire of homosexuality. Desire pa lang, hindi pa yung action, pero the desire itself, kasalanan na po yun. Because nung tayo po ay nilikha ng Diyos, He gave us the desire for man and for woman. Yun ang natural creation order design ho eh. Pero nung pumasok po ang kasalanan, what makes sin, sin, is a desire for something other than holiness. So doon na po papasok yung kasalanan of homosexuality. So madalas po natin naririnig po yung katwiran, well, I'm a homosexual, kaya lang, hindi naman ako nanlalalaki. Or kung lesbian siya, I'm a lesbian, pero hindi ako puwapatol sa babae. Pero that's not the point. The point is, kapag nagkaroon ka na ng masamang nasa, that is ungodly, unholy, doon na nagsisimula yung kasalanan. Yeah. It's the desire for sin. Tulad po na nangyari sa aklat po ng Santiago, kung ating po titignan, sa Santiago Kapitulo 1. Santiago Kapitulo 1,
talatang 13. Santiago 1, talatang 13. Sabi ho, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. So dito naman po, nasa konteksto ng temptation. Na yung sinasabi po ni Santiago dito, every temptation that a person goes through, may option ho sila. Kapag sila ho ay nagpasakop sa kanilang nais, they fail the temptation. Why? Kasi ang next na hahantong po dito ay yung action na. Whereas in homosexual activity, kahit na ikatwiran po ng tao, hindi naman ako nang bababae ng lalaki. But the point is, kapag tinanggap mo ang isang masamang nais for your own identity, in which God made you a biological male or female, pero meron kang ibang tinatanggap, dulot na po yun ng maruming puso. At kapag tinanggap po natin ating, we could say, desire ng ating maruming puso, it would be considered a sin. Yeah. Kasi ano ho yun evil desire na ho yun Yeah. Okay? Very good po. Anyone else have any questions? Yung mga katanungan po ba? Pastor, yung mga hindi natutuloy na binhi, like for example, buntis, no? O 3 months o 1 month, buntis siya. Tapos na-miscarry. Masasabi ba na sila'y pumasok sa kasalanan na? Yes po, because yung evidence po dito na makasalanan po ang mga sanggol, namamatay Hindi, pero ito, ano pa lang to, pinakabinhi na Yeah. Tapos So, namatay, kasalanan na yun? absolutely po kasi, ano po ba ang rason kung bakit namamatay? Ang anumang bagay? Kasalanan. So sabi po ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, emotionally, it's difficult. Kasi fetus lang ho Ano yung ginawa niya masama? Pero sabi nga po nila David, I was conceived in iniquity. Sabi din po sa Isaiah, bago pa ako ipinanganak, itinuring na akong makasalanan. So, there's several passages, basahin po natin. Isaiah 48. Isaiah 48. Para makita ho natin mga kapatid kung ano yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Oh, I'm sorry. Isaiah 46 pala. So in Isaiah 46, verse 8, there's 2 verses we're going to show you here. Isaiah 46 verse 8, sabi po dito, kayong mga rebelde, tandaan nyo ito at itanim sa iyong mga isip. So ang tawag po sa mga ito, rebelde. Ngayon, kung titignan po natin, babalikan po natin ang Isaiah 48, tignan nyo po nakalagay sa talatang 8. Isaiah 48 verse 8. So kanina sa Isaiah 46, tinawag sila rebelde. So kailan po nagsimula yung pagiging rebelde po nila? Isaiah 48 verse 8, sabi po dito, hindi ninyo napakinggan o nauunawaan ang mga bagay na ito dahil mula pa noon, nagbibingi-bingihan na kayo. Alam ko ang iyong kataksilan dahil mula pa noong kayo'y isinilang mga rebelde na kayo. So it says here, you were called a rebel from birth. So that means, yung tinutukoy po dito, rebel is referring to the nature. Very rebellious po ang nature. So then, kahit anong edad po ng fetus o sanggol, the moment that dies, he or she dies, resulta po yun ng kasalanan. Resulta po yun ng kasalanan. Okay?
Anyone else have any questions? Ma? Kung pastor, namatay ang bata makasalanan, saan napupunta yun? Yeah, ma'am, that's a very difficult question, ho. Pero tulad po ng mga nabanggit po natin noon pa, the safest answer is, ho, only God knows. Only God knows. May mga naniniwala na lahat po daw ng sanggol ay pumapasok sa langit. May mga naniniwala naman dahil nga po ang sanggol ay namamatay, and the reason why namamatay ang anumang bagay ay dahil po sa kasalanan, ang Diyos na po magde-decide kung saan sila pupunta. Pero ang sabi po ng Biblia sa Genesis 18, the judge of all the earth will do what is right. So kung ano po yung pasya ng Diyos, desisyon ng Diyos, we can be sure, mabuti po ang kanyang desisyon. Ang Diyos lang po nakakaalam. So it's a very difficult question kasi may mga teksto po tayo sa Biblia. Tulad po ni David, sabi niya, nung namatay po ang kanyang anak, hindi man siya makakabalik sa akin, pero ako naman ay pupunta sa kanya. So, para sa kanya, he's referring to, makikita muli po sila ng kanyang anak, maaari po sa langit. But this will imply only kung pinili po yung bata na yon to be saved. And we could say, ang lahat ng mga sanggol na papasok sa langit, lahat yan ay pinili ng Diyos. Pero ang katanungan ho dyan, ang lahat po ba ng sanggol ay pinili ng Diyos? Hindi ho natin alam. Hindi ho natin alam. Ang Diyos lang ho. Okay? Kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Yung sanggol namatay hindi dahil sa kasalanan. So, ano ibig sabihin nun? Yeah. Ang lahat na nagkasala ay mamamatay. Mm-hmm. Sabi doon sa Ezekiel. Mm-hmm. So, sa panahon po na yun, Tay, tumutukoy, that's Ezekiel 12, Ezekiel 18. Tumutukoy po yon sa mga taong lalabag sa utos po ng Diyos. So, yung konteksto po nun tumutukoy sa mga Israelita na tumalikod. Gayunpaman, dahil nga po sa sinful nature ng tao, hindi may iwasa talaga yung kamatayan. So sa Ezekiel, tumutukoy po yung sa mga Israelita na tumalikod at ito yung utos ng Diyos laban sa kanila. Habang yung nangyari naman po sa mga sanggol, dahil po sa kalikasan po nila na makasalanan. So, may sinasabi din po ang Biblia, may itinagdang panahon kung kailan babawian ng Diyos ang buhay ng bawat tao. So, kung binawi ng Diyos man ang buhay po ng mga sanggol, it's because of His perfect time, pero we could also say, kaya namamatay ang anumang bagay dahil po of the nature of sin. So, bagamat hindi ho siya nakagawa ng action of sin, pero dahil po, nagmula pa rin po siya kay Adan, lahat po ay mamamatay. Kung natatandaan ho natin mga kapatid yung Roma 5, dahil sa pagkakasala po ng isa, lumagana po ang kamatayan. So dahil bahagi po siya sa ano po ni Adan, hindi po siya exempted po doon, Tay. Nabanggit mo kanina na that's referring po kay Israel lang yung Ezekiel na yun? Yung, at least yung context po na yun. So mali pala na gamitin sa translation yun. We could use that only para maipakita po yung kahihinatnan ng mga taong lalabag sa utos po ng Diyos. Pwede po natin gamitin halimbawa. Halimbawa ho yun. Yeah. That's a good point po, Tay, kasi sa Old Testament, may mga bagay ho na pwede ho natin maipakita po in evangelism kung gaano po kabanal ang Diyos. Kapag nilabag natin ang utos niya, mamamatay ho talaga tayo. So it could be used as an example. Yeah. So, Pastor, di lumalabas yung grace, mayroong limitasyon. Grace? Oo. Kasi, kung namatay ang bata, masasabi natin kasalanan, hindi ba sila papasok dito sa grace ng Panginoon? We can't say it's limited, ho. What we can say is, kung anumang kabutihan po nararanasan ng anuman sanggol na namatay, common grace ho ang tawag doon. Common grace. Pero yung biyaya para makapasok sa langit, it needs special grace. O kung tawagin, special revelation. Pero ang Diyos na ho bala on how He would reveal Himself sa mga bata na yon. Okay? Anyone else have any questions po? Mami?
Opo. Is that of glorification? Not yet, Nay. Hindi po. We could say, dinala po siya sa langit, and then it just ends there. That question has been asked kasi, kung si Elijah ay inakyat na po sa langit at hindi pa glorified ang kanyang katawan, does that mean nakatira siya sa langit ngayon without a glorified body? And if so, why would God allow that? Unang-una, ang lahat ng ginagawa po ng Diyos ay may layunin. Pangalawa po, dahil siya ang Diyos, kung gusto niya dalhin sa langit, dadalhin niya sa langit. Pangatlo, we could say, ito po yung aking teoridad my theory is, pagbalik po ni Kristo, mararanasan po ni Elijah yung glorification. So when Christ comes back, every saint, whether old or new, makukuha po nila yung glorified body. How that looks like, I don't know. I really don't. Good question. Nay. Dito po sa John chapter 3, verse 18. Hindi po maintindihan ko. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi katulad ng ngunit ang hindi sumasampalataya ay pinatulan na. Ibig sabihin yung mga hindi sumasampalataya at naipagpipray natin, Pastor, yung parang pinagpipray natin na ang tagal-tagal na, so hinatulan na sila. Ganon. Lahat po ng tao na everyone who is not in Christ is condemned. Condemned na ho sila. Well, bagamat na binabanggit ng Biblia na sila'y hinatulan na, does not mean na wala po sila pag-asa, providing sila po pinili na Diyos. So tayo, pwede ho tayong manalangin, and hindi naman ho masama manalangin, pero may mga limitations din ho yan. Halimbawa, sa 1 John 5, kung titignan po natin na sa unang Juan 5, may limitations din po ang pananalangin. Unang Juan 5, talatang 16. Unang Juan 5, 16, may hangganan din ang pananalangin. Sabi ho dito sa verse 16, kung nakikita ninyo ang iyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa espiritual na kamatayan. May mga kasalanan nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing, ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng gaytong kasalanan. So dito na, nakikita ho natin kapag sino man tao, kapag nakarinig na ho ng gospel, ay nila tanggapin hanggang sa kahulian na ho, sabi ng Biblia, hindi sila dapat ipanalangin. Lalo na kung sila po ay nakarinig na nang galing na sa church at tumiwalag. So pwede ho natin sila ipanalangin, pero kung mentors po nila pinapakita sa atin na ayaw nila, ayaw, wala na ho tayong magagawa. Yun ang sinasabi po ni Juan, that wag natin ipagpatuloy na ipanalangin pa yung mga taong gustong humantong sa kamatayan. Nang ibig sabihin, gustong humantong sa masamang pamumuhay na walang pagsisisi. So lahat ng tao ay hinatulan ng Diyos, kinondemn ng Diyos, pero kapag yan ay nakay Kristo na, nawawala na po yung condemnation. So pwede ho natin ipanalangin sila, gayunpaman, we also have to ask God, Panginoon, itong taong ito, binahagian ko na ng ilang beses. Talagang pinapakita niya sa akin, ayaw mapag-usapan, ayaw niya mapakinggan. So sabi ng Biblia, may hangganan po ang pananalangin. Tulad po na sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad sa Mateo 10, ang anumang tahanan na ayaw tanggapin ang aking mga salita, ipagpag mo na. So that means, hindi na dapat ho natin kulitin pa yung mga tao dahil ipinapakita ho nila, they don't want the Word of God. So, I believe ho that kapag susundin po natin yung mga guidelines ho na ito, makakatulong ho sa atin na
Kasi I know it's a burden. Burden ho yan eh. Pero kailangan din po natin tanggapin ang Diyos na hubala sa kanila. Okay? Good question po. Anyone else have any questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Any questions? Ma, may tanong po kayo? Ngayon na ho, na. Baka makalimutan niyo ho bukas eh. Alright. Anyone else have any questions? Okay? Kung wala po tayong katanungan, well, purihin po ang Panginoon. Nawa po meron po tayong natutunan sa ating Diyos. And again, may the Lord be praised. So, bigyan na po natin siya ng doxology.